Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. In Ephesians 4 verse 24 says, "You must put on the new personality created in the image of God and manifested in righteous and holy living according to the truth." To all whom God has set free from sin, shout Amen! Amen! That's why on this day, everyone rejoice and praise the living God. That is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. For the world to live again. Hallelujah.
Let's not get tired of declaring good things in our family, to our children, parents, siblings, and even the next generation. We declare more favor and blessings to come into our lives. We will always remember that God is always there for us. Let us continue to worship our God. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. His favor be upon you and 1,000 generations in your family, in your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family, in your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family, in your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family, in your children, and their children, and their children.
Dumako naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa unang Juan, Kabanata 1, talatang 7, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay at pag-inom sa laman ng saro, tayo ay nililinis ng Diyos mula sa ating mga kasalanan. Ang banal na dugo ni Kristo na tumigi sa cross ng Kalbaryo ang siyang naglinis ng ating buong pagkatao. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, tunay na Diyos at Hari ng mga hari, buong puso po kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami at gawing karapat-dapat na humarap sa iyong banal na harapan. Let us receive this communion bilang pag-alaala ng dakilang pagmamahal ng Diyos. Sa atin noong ibuwis ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa napakadakila mong pag-ibig sa amin. We worship you and we will serve you, Lord, habang kami ay nabubuhay. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng saro. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa Levitico, Kabanatang 27, talatang 13, lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim, ay nakalaan kay Yahweh. Malinaw na ipinapahayag sa salita ng Diyos na lahat ng ikasampung bahagi ay nakalaan lamang sa Kanya. Hindi niya hinihingi ang kalahati sa lahat ng pagpapalang natanggap, kundi 10% lamang. Kaya maging tapat tayo sa ating pagbibigay dahil naging tapat siya na mag-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Huwag mong bibiguin ang Diyos. Ang para sa Kanya ay ibalik mo ng buo, hindi ka mawawalan ng dahil sa 10% mo. Subukan mong malaman mo kung gaano katapat ang Diyos sa mga taong tapat sa Kanya. Magbigay po tayo. Maaari ninyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offerings sa mga account numbers na makikita ninyo sa inyong screen. God bless. Happy Lord's Day po sa ating lahat mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Saan man po kayo at anuman po ang inyong kalagayan, ang aking dalangin na ang pag-iingat ng Diyos ay sumaating lahat. Sana po kayo ay patuloy na pagpapala ng gawaing ito. Patuloy tayong sumamba sa ating Diyos at patuloy tayong lumago sa pamamagitan ng mga salitang ating napakikinggan. Mahalaga po ang nais kong ibahagi sa araw na ito. My topic today is entitled, Receiving God's Favor. Receiving God's Favor. Meron ka bang sitwasyon, kapatid, na hindi sumasang-ayon sa iyo? Hindi sumasang-ayon sa nais mo? Situation where things are not working out for you? Maaring bumilang na ng buwan, ng taon, na para bagang walang nangyayari. It may be a negative medical condition o maaring hindi bumubuti ang iyong kalusugan, tough finances o hapit ka sa iyong pananalapi, maaring di maayos ang relasyon sa loob ng tahanan, sa iyong mga anak, sa iyong asawa. It seems your breakthrough is getting delayed. Ngayon, tingin mo parang malabo yung lahat. The future seems dark and you are on the verge of giving up. Mas madali sa atin na ma-discourage sa ganitong kalagayan at maging negatibo na lamang.
But God is telling you today, huwag kang mawala ng loob. Dadalhin kita sa panibagong level upang maranasan mo ang aking pagkilos at ang aking pabor. In Psalms 5:12, sabi ng Bible, surely the Lord will bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Ang psalmist ay nagsulat at nagsabi na paliligiran ka ng Diyos ng kanyang pabor. That means kahit saan ka magpunta, may advantage ka lagi. Everywhere you go, you have an advantage. Ang divine presence ng Diyos ay kasama mo at siyang magbubukas ng mga pinto para sa iyo. Lahat ng concern mo will fall into its place at mararanasan mo ang breakthrough. Favor means to assist, to provide with advantages, to receive preferential treatment, to be approved. Kapag ang favor ng Panginoon ay gumalaw sa iyo, i-assist ka nito, magpo-provide ng advantage sa iyo, tatanggap ka ng preferential treatment o kakaibang pagtrato, at ang approval ay sasama sa iyo. Yung bang sa iba, kailangang pahirapan pa ng madaming requirements o permit, pero sa iyo kahit wala na. Sa iba, kailangan pang pumila ng pagkahaba-habang pila, pero sa iyo may papaypay para paunahin ka at di mo na kailangang pumila. That's favor. Maaring mas matindi yung resume ng iba para sa kanyang promotion. Pero bigla-bigla, yung manager o may-ari ng kumpanya ay mananaginip at kakausapin ng Diyos upang ikaw yung i-promote. Yung hindi ka na pinagbayad ng malaki kaysa dapat mong bayaran. Yung bang may tinanggap ang isang bagay na hindi mo inaasahan. The Lord will surround you with favor like a shield. May mga tao mang kumukontra sa iyo o di man sumasang-ayon sa iyo ang sitwasyon, pero kikilos ang Panginoon sa buhay mo para tulungan kang marating ang destiny mo. Job 10:12, you have granted me life and favor, and your care has preserved my spirit. Believe it or not, kapatid, ang mga anak ng Diyos ay pinaliligiran ng kanyang pabor araw at gabi. God told Abraham in Genesis 12 verse 2, and I will make of you a great nation, and I will bless you with abundant increase of favors. God's favor is not for just once or twice. He said He will do favor in abundance and make your name famous and distinguished, and you will be a blessing, dispensing good to others. I will bless you with abundant increase of favors, one favor after another. Sunod-sunod na pabor ang ibibigay ng Panginoon. Ang pangako ng Diyos kay Abraham ay siya rin pangako ng Diyos sa atin. You and I are the seed of Abraham. God wants to do favor to us likewise. God's favor is such that it keeps on coming, and He will bless us so much that we will end up to be a blessing to others. God's favor causes you to be promoted, even though you are not qualified. Kahit hindi ka qualified, mapopromote ka, mahahire ka. God's favor gives you blessing even though you do not deserve it. May malaking blessings kang matatanggap kahit hindi mo deserve. God's favor will put you at the right place and at the right time. Pabor ng Panginoong Diyos ang lahat sa aking anak na si Jasen. Ang pagkapanalo niya bilang skate chairman ng barangay at bigla itinaas ng Panginoong Diyos na maging federation president para mapabilang na konsehal ng bayan. Sa totoo lang, kaibigan, kapatid, maraming politikong humarang. May mga kumontra at may mga humahadlang. Pero kapag umuo ang Diyos, walang makahahadlang kapag pabor ng Diyos ang kumilos. Matindi kapag pabor ng Diyos ang kumilos. Susunod at oo din yung mga tao. God's favor heals you in spite of your condition. God is saying to you what He said to Abraham, I am going to assist you.
I am going to provide you with advantages. I am going to give you preferential treatment, and I will bless you. Meron dito na mga tatanggap ng pabor mula sa ating Panginoong Diyos. Nagdideklara ako, may mga pamilyang tatamaan ng pabor, tanggapin niyo yun sa pangalan ng Panginoon. Receive it in Jesus' name. God is a God of favor. Maraming karakter sa Bible ang nakaranas ng pabor ng Panginoon. Si Mary, Luke 1:28, the angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored, the Lord is with you." Sino pa? Si Samuel. 1 Samuel chapter 2 verse 26. And the boy Samuel continued to grow in stature and in favor with the Lord and with people. May mga iba't ibang karakter na tumanggap ng pabor mula sa ating Panginoon. Si Noah, Genesis 6 verse 8, but Noah found favor in the eyes of the Lord. What about Jesus Christ himself? Luke 2:52, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Si Jose, in Genesis 39 verse 4, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. Genesis 39:21, but while Joseph was there in the prison, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. Favor ng Panginoon ang pagkakalaya ni Jose sa kulungan. At sa pareho ding araw ay naging pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansang Ehipto. It's all favor by God. Kapag gumalaw ang pabor ng Diyos, kahit kaaway mo ay aamo at babait sa iyo. Kapag gumalaw ang pabor ng Panginoong Diyos, lahat ng mga nawala sa iyo ay ibabalik sa iyo. Naantala man ang promotion mo, feeling mo na daya ka, feeling mo na lansi ka, pakiramdam mo inapi ka, pero sa bandang huli, mananalo ka at magtatagumpay ka. Somebody shout, Amen! Somebody shout, I am favored! Sabihin mo, I am favored! Ang mga anak ng Diyos ay tinatamaan ng pabor. Tanggapin natin lahat yan sa pangalan ng Panginoon. Today, we will focus sa favor ni God sa lingkod niyang si Ruth. Sa aklat ng Ruth, makikita natin ang isang pamilyang totally broken. Sina Naomi at Elimelech ay pumunta ng Moab kasama ang kanilang dalawang anak dahil sa taghirap. Doon nakapag-asawa ang kanilang mga anak ng mga Moabita. Kaya lang, ayon sa kwento, namatay ang dalawang anak ni Naomi, pati ang kanyang asawang si Elimelech. Hanggang dumating ang takdang panahon na nag-decide siyang bumalik sa Bethlehem. Umuwi na kayo sa inyo-inyong pamilya. Pinapauwi na ni Naomi ang kanyang dalawang manugang. Sobrang depressed si Naomi sa sinapit ng kanyang sambahayan. Mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, ilan ba sa atin ang dumadaan sa kasalukuyang trial at pagsubok sa buhay? Meron ka bang pinagdadaan ng matinding pagsubok, kapatid? Maaring ang iba, feeling mo inasa ibaba ka na. Bagsak ka na. You are facing setback one after the other. Gusto kong ipabatid sa iyo na ang iyong setback ay isang setup. Kung sadsad na sadsad ka na sa ibaba, kapatid, wala ka ng ibang pupuntahan kundi ang umakyat. May breakthrough na nag-aantay sa unahan mo. May pabor ang Diyos sa buhay mo. Sa aklat ng Ruth, chapter 1, verse 14 to 16,
Pagkasabi nito'y lalo silang nag-iyakan at hinagka ni Orpa ang kanyang biyenan at nagpaalam na. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Naomi kay Ruth, ang bilis mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan, ang aking magiging bayan. Ang inyong Diyos, ang magiging aking Diyos. Kakaiba si Ruth. She had a heart that very few people have. Loyalty in tough times. A committed heart. How many people will stick to you when you have nothing? How many of you will stick to God in your deepest pain? Sino ba sa inyo dito na sa greatest trial ng pastor mo, sa greatest trial ng mentor mo, mananatili at di ka mang-iiwan? Kagaya ng ginawa ni Ruth, hindi niya iniwan. Sa greatest depression ng kanyang binang, si Naomi, ay hindi nang iwan. Mga kapatid, marunong magbalik at marunong mag-reward ang Diyos. God knows how to return the favor. In Ruth 1:18, when Naomi realized that Ruth was determined to go with her, she stopped urging her. Magkasama silang bumalik sa Bethlehem. Ngayon, tingnan natin kung paano kumilos ang pabor ng Diyos sa buhay ni Ruth. Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 2, isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sino mang papayag. Sumagot si Naomi, ikaw ang bahala, anak. Kaya si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng mga uhay kasunod ng mga gumagapas. Alam ni Ruth na ang sinamahan niya ay pamilyang may takot at kumikilala sa Diyos. Alam niya ang binan niyang dinikitan niya ay right people, right person sa buhay niya. Alam ni Ruth na may mangyayaring maganda sa buhay niya, sa pagsama niya sa kanyang binan. Hindi nagtagal. Dumating naman si Boaz mula sa Bethlehem. Sumainyo si Yahweh, ang bati niya sa mga gumagapas. Pagpalain naman kayo ni Yahweh, sagot nila. Nang makita si Ruth, itinanong ni Boaz sa katiwala, sino ang babaeng yun? What God's favor can do to us? What God's favor can do to you? Ano po ba ang magagawa ng pabor ng Diyos sa iyo? Una, God's favor will allow you to be noticed. Kahit ano ka pa at kahit sino ka pa, kapag gumalaw ang pabor ng Panginoon, may makapapansin sa iyo. Huwag mong mamaliitin ang sarili mo. Huwag mong sabing mahirap ka lang, wala kang tinapos, wala kang pinag-aralan. Huwag mong sasabing insignificant ka. When you have the favor of God, you will be recognized. May makapapansin sa iyo. Kagaya ni Ruth, habang siya'y gumagapas ng mga uhay, may nakapansin sa kanya, sino bang babaeng yon? Pangalawa, kapag gumalaw ang pabor ng Panginoon, God's favor will put you in the right place and at the right time. Kabanatang 2, 6 hanggang 8. Siya po ang Moabitang kasama ni Naomi nang umuwi rito mula sa Moab. Sagot ng katiwala. Nakiusap po siyang makapamulot ng nalaglag na mga uhay. Pinayagan ko naman. Kaya't maagang-maaga pa'y naririto na siya. Katitigil lamang niya para magpahinga sandali. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Ruth chapter 2 verse 13, sumagot si Ruth, salamat po,
pinalakas ninyo ang aking loob sa inyong sinabi. Kahit ako isang hamak na lingkod at sa katunayay, hindi kabilang sa inyong mga manggagawa, naging mabuti kayo sa akin. Mga kapatid, ang pabor at pagkilos ng Diyos ay dadalhin ka mula sa isang pangit na kalagayan papunta sa magandang kalagayan at magandang pagkakataon. God's favor will put you at the right place and at the right time. Pangatlo, God's favor will take you from being a nobody to become a somebody. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka mananatiling maliit. Sabihin mo sa katabi mo, kaliwat kanan, hindi ka mananatiling maliit. May mga small time ngayon na magiging big time bukas. Sino kaya yun? May mga maliit ngayon, mukhang api ngayon, mukhang mahirap ngayon, na pagpapalain at payayamanin ng Panginoon bukas. Sino kaya yung kapatid? May mga taong gagamitin ng Diyos para sa promotion mo. Gumagamit ang Diyos ng tao. God's favor will promote you. Pangapat, God's favor will protect you. Ruth chapter 2 verse 9, tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang gambalain. At kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking banga. The Lord's favor will protect you, and the Lord's favor will provide for you. Kapag ang Panginoon ay kumilos sa buhay mo, ang protection, ang provision ay hindi mahirap, kapatid. Siguraduhin mo lang na ikaw ay nananampalataya, nananalig at nagtitiwala sa ating Panginoon. Kapag gumalaw ang pabor ng Panginoon, ang kanyang pag-iingat at kanyang provision ay sasayo sa pangalan ng Panginoon. Ruth chapter 2 verse 9b, and whenever you are thirsty, go and get a drink from the water jars the men have filled. Verse 10 to 12, nagpatira pa si Ruth bilang pagbibigay galang at nagtanong, ako po ay isang dayuhan, bakit po napakabuti niyo sa akin? Sumagot si Boaz, nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong binan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko rin iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang manirahan sa isang lugar na wala kang kakilala. Pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa. Gantimpala ang kanawa ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sapagkat sa Kanya ka lumapit at nagpakupkop. Mga kapatid, kapag gumalaw ang pabor ng Panginoon, the Lord's favor will repay your loss. May mga nawala na ibabalik ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, magkakaroon kang muli. Magkakaroon kang muli. Yung mga nawala sa iyo, yung mga na-scam sa iyo, yung mga natangay sa iyo, napunta sa gamot, napunta sa ospital, sa mga unnecessary na bayarin. Lahat ng nawala sa iyo, ibabalik sa iyo ng Panginoon. You are going to get back all that you have lost. I do not know what you have lost. Who has cheated you? But the Lord is saying to you, I am going to repay you for all your loss, says the Lord. Lahat ng nawala sa iyo, lahat ng mga losses mo, ibabalik ng Panginoon. Sabi mo sa kaliwat kanan, ibabalik, ibabalik, ibabalik. Maraming ibabalik ang Panginoon. Sunod, God's favor will let your cup overflow. He will let your cup overflow. Ruth chapter 2 verse 14 to 18. Nang dumating ang oras ng pagkain, tinawag ni Boaz si Ruth, halika rito, kumuha ka ng tinapay at isawsaw mo sa sarsa. Kaya't umupo na siyang kasama ng mga manggagawa at binigyan siya ni Boaz ng inihaw na sibada. Kumain naman si Ruth hanggang sa mabusog.
may natira pa sa pagkaing ibinigay sa kanya. Nang ipagpatuloy niya ang kanyang pamumulot, pinagbili ni Boaz ang mga manggagawa, hayaan ninyo siyang mamulot kahit sa tabi ng mga binigkis na uhay. Huwag ninyo siyang babawalan. Maglaglag kayo ng mga uhay mula sa binigkis para may mapulot siya. Si Ruth ay namulot hanggang gabi at pagkatapos ay giniit niya ang kanyang napulot. Halos 5 salop na sibada ang nakuha niya. Umuwi si Ruth at ipinakita sa kanyang binan ang naipong sibada at ibinigay pa niya sa matanda ang lumabis niyang pagkain. Kapatid, kapag may pabor ang Diyos, ang supply ay lubos-lubos. Kapag may pabor ang Diyos, ang supply ay lubos-lubos. Dadalhin ka ng Diyos sa isang kalagayan na hindi na laging kulang, hindi na laging kapos, hindi laging gipit, hindi sa lugar na sakto-sakto lang o tama lang. God's nature is overflow. Dadalhin ka ng Panginoon sa isang kalagayan, sa isang buhay na siksik, liglig at umaapaw. Supay ang supply. Ibang klase kapag kumilos ang Panginoon. Ibang klase kapag ang Diyos ay magbigay ng pabor. How to receive God's favor? Paano tayo tatanggap ng pabor ng ating Panginoon? Una, repent. Tayo magbalik loob sa ating Panginoon. Talikuran mo ang alam mong kasalanan. Talikuran mo ang alam mong maling ginagawa mo. Pabor ng Diyos ang kailangan mo, hindi pabor ng demonyo na ang kapalit ay wasakin ang buhay mo. Talikuran ang dapat mong talikuran na kasalanan. If you want God's favor, repent. Start to hate that sin and never do it again. Pabor ng Panginoong Diyos ang kailangan mo, hindi pabor ng demonyo. Ang demonyo kapag nagbigay ng pabor, may kapalit yung wasakin ng buhay mo, wasakin ang patotoo mo. Repent. And the favor of God will be upon you. Pangalawa, call unto God. Tumawag ka sa Diyos. Sa labis ng hirap at dalamhati ng buhay ni Jabez. Sabi ng Biblia, he called on the God of Israel. And he prayed, bless me indeed, enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from all evil that I may not cause pain. At ang sabi ng Bible, and God granted all that He requested. Tawagin mo ang Diyos, call unto God. Magpatulong ka, magpakampi ka, magpakubli ka sa Kanya. Tawagin natin ang Panginoon. Pangatlo, start to live a blessed and a favor-minded mentality. Start to live with a blessed and a favor-minded mentality. Palawakin ang iyong isip, gumalaw, kumilos at magsikap. Huwag maging tamad, maging produktibo ang kilos. Maging produktibo ang pananaw at ang lumalabas sa bibig ay dapat positibo. Ruth chapter 2 verse 1 and 2. Now Naomi had a relative on her husband's side, a man of standing from the clan of Elimelech whose name was Boaz. And Ruth the Moabite said to Naomi, let me go to the fields and pick up the leftover grain behind anyone in whose eyes I find favor. Naomi said to her, go ahead, my daughter. Alam ni Ruth na may magbibigay ng favor sa kanya, in whose eyes I find favor. Napaka-positive ni Ruth. She has a blessed mentality, a favor-minded mentality. Alam niya may magbibigay ng favor sa kanya. Produktibo yung kanyang isip. Positibo yung kanyang deklarasyon. Hindi ka pa nga kumikilos, negative ka agad. Hindi ka pa nga nagtatanim, bukang bibig mo, mahina ang aanihin. Hindi ka pa nga nagtitake ng exam, isip mo agad, hindi ka makakapasa. Hindi ka pa nga nag-a-apply, isip mo agad, hindi ka matatanggap, hindi ka mahahire. Hindi ka pa nga umiinom ng gamot, isip mo agad, hindi ka gagaling. Hindi ka pa nga nag-uumpisa, isip mo agad, ang pagod.
Pulos negative ang naiisip mo, wag ganun, kapatid. Live a blessed and a favor-minded mentality. Kaya ko ito. Gagaling ako. Aasenso ako. Makakapasa ako. Mananalo ako. Magiging successful ako. Magtatagumpay ako. Yayaman ako. Giginhawa ako. Magiging number 1 ako. I will be at the top, never at the bottom. I will be the head and not the tail. I am a champion. I am victorious. I am more than conqueror. I am a warrior. I am number 1. Kasama ko si Lord. Magtatagumpay ako. The favor of God is upon me. Ang Diyos ni Ruth, Diyos din natin, kapatid. Ang Diyos ni Abraham, Diyos din natin. Kahit gaano man kasalimuot ang sitwasyon na pinagdadaanan mo, magtiwala ka at maniwalang gagalaw ang Diyos sa buhay mo. Maghihimala ang Diyos sa buhay mo, kapatid. I do not know if somebody here is going through a rough time in life. But as long as God is on your side, you will bounce back. Magtatagumpay ka. Psalms 30 verse 5, for His anger lasts only a moment, but His favor lasts a lifetime. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. God's favor ang tutulong sa atin na ma-accomplish natin ang malalaki na hindi natin kayang i-accomplish sa ating mga sarili. God will enable His people to stand out, to get breakthroughs that you did not deserve. God's favor will make you the head and not the tail. God's favor will surround you with blessings. It is called divine favor. Nakikita ko ang mayamang pabor ng Diyos sa gawain ito. Nakikita ko ang mayamang pabor ng Diyos na bubuho sa mga nakikinig sa mensaheng ito. Tanggapin nyo ang mga imposibleng bagay na pangyarihin ng Panginoon sa buhay nyo. I declare God's favor, double favor for your trouble in Jesus' name. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon Diyos. Magsitayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon sa ating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip. Ang masayang kaloob at malakas na pangangatawan. Ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating. At ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat ay magsabi ng Amen. Ang pabor ng Diyos ay dumaloy sa buhay mo at sa pamilya mo. In Jesus' name. Amen. Happy Lord's Day. Happy Lord's Day.